Paano ko mababayaran itong malaking utang ng bansa natin? Ayan ang problema pa. Kasi kapag ka, di ba, dati 58 lang ang dolyar. Oo. Ngayon pa 60 na. Kung gaano kalaki yung utang mo na dolyar, wala kang ginagawa, hindi ka naman umuutang. Oo. Tumataas. Bumigat yan. Doon Tumaas sa yan. ating budget, no, so na 6.793 trillion, Oo. ang bahagi niyan ay pambayad utang, ha? Oo, Domestic and international. Lalaki yan. Oh, yun na nga. Oo. Lumiit ang value ng pera mo. Pagka binayad mo sa utang yan, wala ka na lang, baka ang binayaran mo na lang ay yung diferensya. Yun na nga. Oo. Yung tubo na lamang. Magkano na bang laki ng utang natin? Umaabot na rin po ang utang ng bansa ngayon, Oo. 17.65 trillion pesos. Oo. Dito lamang pong November 2025, last year. November pa yan. Yes po. Kung i-compute mo yung exchange ngayon, exchange rate, mahigit 18 trillion na yan. Well, tama ka. Oo. Di ba ang bungad pa naman ngayon sa atin ng mga leader ng bansa doon sa budget natin na 6.793 trillion, Oo. mahigit 1 trillion po dyan ay uutakin natin. Utang naman. Domestic debt pala natin, so 12.12 trillion pesos, at ang atin ho namang foreign debt 5.5 trillion pesos. Yan ang problema. Oho. At pagpasok ng November 2025, 17.65 trillion. Oo. At October 2025, 17.56 trillion pesos. Oo, tumaas no? Nagkaroon daw po ito ng increase ng 49% o katumbas po yan ng 85.84 billion pesos. Pagka kinumpute mo yung diferensya. Kasi nung November, Oho. iba pang exchange rate. Ay, tama ka. Ay, Oo. ngayon, halos 60 na. Lalo mataas yan kung ngayon mo i-compute. Di ba? Kung lalo pang bumagsak ang palitan ng piso kontra dolyar pagdating ng Pebrero, Naku Marso, po. Oo. Abril, Mayo, nako. Oho. Paano gagawin natin ito? Laking problema po niyan. Baka sabihin nila ng ating mga kabayan, Jen, Nelson, di naman kami may utang dyan, gobyerno, paano kami maapektuhan yan? Kaya lang, Di ba? dito ho tayo nakatira sa Pilipinas Oho. At ang gobyerno natin ay nabubuhay sa utang Ang ibig natin sabihin, nag-ooperate tayo dahil na lang sa utang di ba?